Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, May 21 na po 2026, meron tayong latest weather update. Pero bago ho natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Lord God, maraming salamat po sa araw na binigay mo sa akin, gayon din sa aking mga viewers. Pag-ingatan mo kami sa buong araw na ito. And then, ito po, no, i-like and share nyo yung update natin para pumapanood ng mga kababayan natin. Importante na malaman din nila yung lagay ng ating panahon. At dito po natin uunahin sa ating po tinatawag na forecast weather condition. Sa kasalukuyan ho, wala tayong anumang bagyo ha o low pressure area pa namin monitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bandang silangan po ng Mindanao, meron po diyang nakikitang cloud cluster o tinatawag po natin na kumpol ng kaulapan. So yun is under monitoring pa at titignan natin kung madedevelop po yung bilang LPA. Sa ngayon, sa ating po tinatawag na forecast weather condition para sa araw po ng Huwebes, ngayong araw po, no, ang Metro Manila muna unahin natin. Ang temperatura po dyan, ito mainit pa rin, no? Nako, aabot po ng 37 degrees Celsius yung pinakamataas at nasa 29 degrees Celsius naman yung pinakamababa. Asahan ng mga maulap na kalangitan bandang hapon na meron po mga isolated thunderstorms at mga light rains dahil po sa tinatawag natin na easterlies. Malawak pa rin ang apekto ng easterly sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa parte naman po tayo ng Luzon, sa may North and Central Luzon, asahan po natin partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms ang aasahan sa mga lugar ho na yan. Parte naman tayo ng Bicol region, maulap din na kalangitan na merong isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ang easterlies po, ito po yung malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So, ang nangyayari ho dito, kaya yung easterlies ay lumalakas, nandun na tayo sa peak niya. Pagka nagkaroon po tayo ng panibagong weather system, yung isang weather system na tulad ng easterlies, sumasagad ho yan. And then kapag na-reach na ng easterlies yung pinakamalakas niyang epekto, mawawala na yung hihina na yan. Doon naman papasok po yung tinatawag natin na habagat season o yung southwest monsoon. Explain ko po sa inyo mamaya at sana po itapusin nyo yung video natin ha. At ako'y nakikiusap, natutuwa ako sa mga comment po ninyo. Ako po, ay nahihiya tuloy ako. Ito po, sa may extreme northern Luzon, meron po tayong moderate winds and coastal waters. At asahan po natin parteng Ilocos, Cagayan, medyo malakas po ang hangin. Gayun din, sa may Bicol, may mga pag-uulan po sa bandang hapon. Mag-ingat po mga kababayan po natin dyan. Sa parte naman po ng Visayas, asahan po natin ang cloudy skies with isolated rains, showers, or thunderstorms. Yung kalat-kalat po na pag-ulan na pagkulog at pagkidlat, ang aasahan po dyan sa parte ng Eastern Visayas po. So ang tip ko sa lugar ng Visayas area, wala namang bagyo dyan, pero mag-ingat sa biglaang pag-ulan, lalo na po sa Eastern Visayas. Di naman tatagal lang mahaba yung ulan dahil po yun ay dahil sa localized thunderstorms. Sa parte naman po ng Mindanao, mataas ang tsansa ng cloudy sky sa hapon na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa tinatawag natin na ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ang Intertropical Convergence Zone, ito po yung salubungan ng hangin sa may northern and southern hemisphere na nagre-resulta sa mga pag-uulan sa mga direktang lugar na apektado. At banggitin ko yung mga lugar. Ang mga lugar naman na maaapektuhan ng ITCZ, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, BAR, Sorsogon, at etong Davao Occidental. Mataas ang tsansa ng mga malalakas na pag-ulan sa hapon. So yung mga posibleng flash flood at landslide sa mga low-lying areas, mag-ingat po ha. Binabalaan ko yung mga kababayan natin dyan. Ngayon naman, dito naman tayo sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. And then ipapakita ko sa inyo sa ating map, still ganun pa rin, namomonitor pa rin natin sa ating tropical cyclone threat potential yung tatlong low pressure area. Ngayon alamin natin kung ang tatlong LPA niyan ay magiging bagyo ang isa. Sa pagitan po ito ng May 25 hanggang sa May 31, may papasok po at lalapit sa ating par na tatlong LPA. Yung isa papasok, ito po yung namomonitor natin dyan sa may bandang silangan po ng Mindanao. Yung kumpol ng kaulapan na na-develop noong nakarang araw. At ang tatlong LPA naman na yan, ang category naman yan is nasa low chance. So pag sinabi natin na low chance na low pressure area, pwede pa itong malusaw. At pwedeng maging unlikely, pwedeng maging medium, pwede rin tumaas. Pero ang mga senaryo kasi dito, walang weather system na makakaapekto dito sa tatlong low pressure area na yan para lumakas. Ang easterlies, alam naman natin ang easterlies, mainit at malinsangang hangin. So hindi siya nagiging dahilan para malusaw ang
mga malalakas po na low pressure area. Pero yung development po niya pinapabagal, no? Pero hindi talaga ang easterlies ang pinakadahilan kaya nalulusaw po ang mga LPA. Wala lang talagang hangin na nagtitrigger dito para lumakas. At ang trigger lamang o ng hangin na nagtitrigger sa mga LPA, mga bagyo para lumakas, ay yung southwest monsoon o hangin habagat. So, simple explanation po natin dyan, ang habagat is talagang ulan, ang easterlies naman is mainit. Yun po talaga ang ating nakikita dyan. Pero hindi talaga totally ang easterlies ang nagpapawala sa mga low pressure area. Wala kasi, ano kasi yan hindi lumalakas pag wala po tayong iba't ibang weather system. Ngayon naman, ay silipin natin yung ating tinatawag po na live na mapa and then mamaya explain ko sa inyo mabuti yung tinatawag po natin na Super El Nino kasi marami pa rin po mga kababayan natin ang nagtatanong sa akin kung itong Super El Nino ba ano bang sitwasyon dito? Ito ba ay magbibigay ng mga malalakas na heat waves o talagang totally tagtuyot? At kung magbibigay pa ito, magki-create ba ito ng mga malalakas na bagyo? Yung sinasabi nating super typhoon. Explain ko sa inyo mabuti. Sa ngayon, silipin natin yung ating pinaka-live po na mapa. At kung makikita ho ninyo, sa ating pinaka-mapa, wala tayong aktibong bagyo na minomonitor po dyan. Huh? Walang low pressure area, wala ding bagyo. Pero kung mapapansin ho ninyo, dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao, ay makikita natin yung sirkulasyon ng hangin o yung cloud cluster. Ito yung sinasabi kong madedevelop po na LPA sa pagitan po ng May 25 hanggang sa katapusan ng Mayo. Pero ito naman is nasa low chance ang category para maging tropical depression. Ganito ho yan. Ang isang LPA kasi, yan is may maraming pinagdaraanan para ma-develop po bilang isang mahinang bagyo. At kapag naging bagyo naman, may mga kategorya yan. Ang LPA po na low chance ang category, pwede itong bumaba sa pagiging unlikely. So when we say unlikely, walang direktang epekto, walang pinakasentro, automatically pag sobrang init, malulusaw yan. Pag ang isang LPA naman, na-trigger, lumakas, nade-develop yan into medium chance para maging tropical depression. At nagiging high chance din o nagiging red warning yung kanyang pinakalakas para ma-develop bilang tropical depression. Kapag na-develop naman ang isang LPA bilang mahinang bagyo, may mga level yan, level 1, 2 hanggang sa level 5. Category 1 hanggang sa category 5. So yun po yung dapat nating malaman. Ngayon naman, ang magiging senaryo natin dito ay kung wag lang sanang aabutan ng low pressure area ang development po ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Once po kasi na ma-develop na ang habagat, pagpasok po ito ng ngayong katapusan ng Mayo, first week hanggang sa second week po ng June, diyan na po madedevelop o magkakaroon na tayo ng tinatawag natin na southwest monsoon. Ito po yung tinatawag natin na hanging habagat. Ang habagat is talagang nagbibigay ng mga pag-uulan. Moro no ulan ito. Kahit walang bagyo, walang low pressure area, patuloy tayong makakaranas po ng mga pag-ulan basta aktibo po ang habagat. Pero huwag kayong mag-alala kasi kapag ang habagat naman hindi naman yan buong buwan, no? Kasi ang tag-ulan natin papasok po yan ng June hanggang sa bare months. Pero mamaya magi-stop tayo sa October dahil dun sa update natin, October to December, merong peak ng Super El Nino. Mamaya explain ko mabuti. So tapusin natin yung video at huwag kayong magsawa sa akin na pasensya na kayo. Iba talaga. Actually, nahihiya ako sa mga comment po ninyo. Palagi nyo akong pinupuri. Simpleng tao lang naman po tayo. Tagapaghatid ng balita tuwing umaga at ako po talagang nagagalak sa inyong mga binibigay na mensahe sa akin. Ngayon naman, ito po, no? Ang southwest monsoon, meron tayong tinatawag na monsoon break. Hindi automatically pag nabuo po ang habagat o southwest monsoon, tuloy-tuloy na mga pag-uulan sa hapon. Merong monsoon break. Humihina yan depende sa sirkulasyon o sa iba't ibang weather system na nade-develop po sa ating bansa. Kapag meron naman tayong habagat o nasa habagat season tayo, ganito nangyayari. At tumataas ang tsansa ng mga pag-uulan sa may bandang silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas, ilang bahagi po ng silangan ng Luzon, dahil po sa tinatawag natin na iba't ibang weather system. Unang-una, yung ITCC o Intertropical Convergence Zone. Ngayon naman, marami nagtatanong sa atin, eto kasing susunod na banta ng bagyong papasok sa loob ng ating bansa, pang-apat na bagyo pa lang. Ngayong 2026, actually, yung huli, yung bagyong Kaloy, walang naging direktang epekto. So ang gusto naman talaga natin, kahit maraming bagyong pumasok sa bansa natin, wag sana maglandfall o wag sana maminsala parang kagaya ng bagyong Kaloy. Ngayon naman, etong susunod na bagyo, tatawagin natin bagyong Domeng sa pang letter D na tayo ha. Wag ho kayong malilito minsan
kasi may international name ang bagyo. Tulad na lamang nung nakaraang update natin sa Bagyong Kaloy kasi marami nagtatanong, Kuya Francis, bakit nasa tropical storm hagupit na agad? Wala pa nga tayo sa D. Yun po may international name. May international name kasi ang bagyo at yun po hindi nagdedepende sa kung ano yung letrang sinusundan natin sa pangalan ng bagyo sa Pilipinas, no? A, B, C, D at yung D po, yung Doming po ang susunod. Ngayon naman, itong banta ng magiging bagyong Doming na mabubuo, hindi po ito 100% na mabubuo ngayong katapusan ng May. Yun po kumpul ng kaulapan, cloud cluster pa lamang. Pwede itong ma-develop pagdating po ng June, first week ng June, pwede na ma-develop yan. Dahil po ang habagat is magiging active na pagdating po ng first week hanggang sa second week po ng June. So kapag meron tayong habagat, binibigyan niya ng lakas ng hangin yung mga low pressure area o mahihinang bagyo para ma-develop o para magkaroon na tinatawag ho natin na rapid intensification. So when we say rapid intensification, ito po yung mabilisang paglakas ng isang bagyo. For example, isang tropical depression biglang lalakas sa pagiging severe tropical storm kasi may category yan. Ang category 1, level 1, category 1, ito po yung tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, and super typhoon. Yan po yung mga kategory hanggang 5. Yung pinakamalakas, yun po yung super typhoon na tinatawag din natin na life-threatening po na lakas ng hangin na ibinibigay po sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon naman, ngayon pong buong 2026, ang ine-expect po natin na bagyo, hindi naman ito lahat malalakas, no? Huwag po kayo matakot. Nasa 19 hanggang 20 na bagyo. Mas marami pa nga po, no, yung 2025 and sunod-sunod talaga yung malalakas na super typhoon. Ngayon naman, base sa ating mga weather model and sa mga update, sa source din natin na ginagamit, wala naman tayong nakikitang malalakas masyado na bagyo. Bagamat meron tayong tinatawag kasi na Super El Nino, ito, explain ko na po para malinaw din sa atin. Ito pong nalalapit na habagat season, dadaan talaga yan. Hindi natin may iwasan ng habagat season. Pag habagat season, yan yung tag-ulan. Tag-ulan season po yun Pag easterlies naman, yan po yung tagtuyot season kasi mainit balinsang hangin. Pagdating po ng October, November hanggang sa December, yan yung sinasabi natin na last month po, no, ng 2026. Diyan po nakikita sa forecast natin at maraming mga weather model na nagsasabi na madedevelop yung Super El Nino. Pag sinabi naman natin na Super El Nino, may iba't ibang epekto po yan. Heat waves, matinding tagtuyot, at pwede itong makapag-produce ng mga matitinding malalakas na bagyo. Pero ito ho ang magandang balita dito dahil nga po meron tayo o papasok na tayo sa habagat season. Pag humaba naman ang season ng southwest monsoon or hanging habagat, pwedeng mapahina yung tinatawag natin na banta ng Super El Nino. Tuloy pa rin ang tag-ulan kahit merong Super El Nino kasi karanasan o kadalasan po ng sinasabi natin dito pag may Super El Nino tapos parating yung bagyo, sinasabi nila bakit ang gulo naman yata. Tuloy pa rin ang habagat season and then pwede itong mag-stop pagdating po ng October dahil doon papasok yung tinatawag natin na Super El Nino. Pero laging ko sa inyo sinasabi, ang mga forecast, ang mga weather model na ginagamit, minsan talaga ay hindi naman tumutugma ng 100%. Nagbabago, araw-araw nagbabago. Kaya nga po mas maganda na lagi tayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Kapag minsan nakikita natin sobrang taas and napakataas ng tsansang ma-develop itong Super El Nino, magbabago pa po yan. Minsan nga kahit yung mga mahihinang bagyo na nakikita natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility, magugulat na lang tayo biglang lumalakas. Kasi may mga pagbabago talaga day by day, time to time, dahil sa sirkulasyon ng hangin, marami pong pagbabago. It's a climate change. Alam naman natin yan. Ngayon naman, eto, paalalahanan ko kayo mga kababayan, nakaabot po ba kayo hanggang dito? Sana ho, tinatapos nyo yung video dahil alam nyo naman, si Kuya Francis nyo is, ito lang talaga yung parang maitutulong ko, yung magbigay ng update sa lagay ng ating panahon. And please, tapusin nyo po. Yung paalala ko unang-una, kailangan mag-antabay po kayo sa lagay ng ating panahon. Ako, umaga pa lamang po talaga at gumigising tayo ng maaga para magbigay ng update sa mga kababayan natin. Yung mga papalaot, yung mga pupunta sa mga trabaho para masabihan ko sila.
Mag-antabay kayo sa update natin dahil sa mga susunod na araw, may mga tsansa po ng pagbabago sa weather system. Pwedeng mapaaga ang development ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya mag-stay lang kayo sa ating channel. Yung pangalawang paalala ko ho, no, lagi kong sinasabi, parte ng Metro Manila, Eastern Visayas, ilang bahagi ng silangan ng Mindanao. Lahat po, actually lahat ng parte ng bansa ng Pilipinas, maglinis tayo ng kapaligiran. Yung mga basura po, mga plastic, itapon ho natin sa maayos na tapunan. Kasi pag nagkaroon po ng mga severe thunderstorms, in-explain ko na yung severe thunderstorms, yun po yung napakalakas ng mga pag-ulan na tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Bugso po ng malalakas na ulan yun, akala mo bagyo talaga, pero yun is thunderstorms lamang. Pararamdaman natin yan pag maraming basura, yung biglaang pagbabaha. May issue naman talaga tayo sa flood control, alam naman natin yan. Pero yung mga basura, nakakadagdag yan eh. Meron tayong mga maliliit na drainage, kung maayos yan, walang basura, is yung pag-flow ng tubig maayos. Yung pangatlong paalala ko, Hulay, kung sinasabi, patapos na tayo sa tinatawag natin na construction man. Actually, dapat humabol na yung mga kababayan natin. Nagmahal ang materyales ng pang-construction, yung mga bubong. Pero kung ano lang yung magagawa natin, i-double check nyo po yung mga bubong ninyo. Baka po may mga butas. Minsan kasi sa sobrang busy natin, ay hindi na natin alam yung pala, yung mga bubong natin is may mga tama na. Tapos kapag nagsimula ng tag-ulan, napakahirap ng pong ayusin yan. Siyempre, basa lagi ang bubong. At yung mga haligi natin, patibayin natin, in case lang naman magkaroon ng mga malalakas na bagyo, nakahanda yung tahanan natin. At ito, yung meron po kayong mga ziplock, lagayan po ng mga papeles, para dyan nyo po ilalagay, dyan nyo po itatago yung mga dokumento para kapag nagkaroon ng mga pagbaba. Kasi hindi man talaga maiwasan yan. Meron po talaga mga lugar na babahain. Pero kung handa talaga, meron mga gamit na naka-separate, nakalagay sa mga ziplock na plastic, hindi po mababasa. Importante mga birth certificate, marriage contract, lahat po, mga titulo, kung meron po, lahat po kung ano po yung meron tayo. At isang paalala ko pa, yung kababayan natin nag-comment sa akin, kaya Francis, wala naman kami pang stock ng pagkain eh. Buti ka pa. Actually, pare-pares lang naman po tayo. Ako rin naman po, no, is nag-i-stock ako ng pagkain. Kung ano lang yung kayang mabili. Bigas, ano lang po, delata, kung ano lang po yung kaya. Yun po kasi ugaliin natin, pare tayo labas na labas. Kasi tulad yan, pag naubusan tayo ng stock, araw-araw, umuulan sa hapon, delikado. Alam naman natin na ang mga localized thunderstorms ay nagdudulot din ng mga malalakas na kidlat. Pagkulog at pagkidlat, delikado yon, no? Delikado po talaga. Yung isang paalala ko pa, lagi ko po sinasabi, kapag ganitong papasok na po ang tag-ulan, kinakailangan po na meron tayong tinatawag na go bags o yung mga safety kit, lagayin ng mga gamit na merong flashlight, merong mga pito, may mga medicine kit. Importante ho yan. Sa pang-araw-araw lang dapat, laging dala yan, ha? Alam nyo, pag ganitong mga update talaga, maalala nyo ako lagi eh. No? Ito po, yung panghuli, palagi po tayo mag-pray sa Panginoon. Ipag-pray natin yung mga bagyong papasok sa loob ng ating bansa is maging mahina at hindi ito maging mga super typhoon. Ang gusto naman talaga natin, maibsan yung init, babawasan yung init. Magsasawa tayo sa ulan pagpasok po ng habagat. So yan po ang ating tandaan, ha. Ngayon po, bago natin tapusin, syempre alam niyo naman, wala naman tayong aktibong bagyo at LPA. Summarize ko sa inyo yung update natin. Ang pangunahing weather system po natin ngayon is easterlies. Diyan sa may silangang bahagi ng ating bansa, meron tayong ITCC, bandang silangan po ng Mindanao, mga localized thunderstorms, bandang hapon at sa gabi sa Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa temperatura naman, ay ito po, sa Metro Manila, nasa 37 degrees Celsius, yung pinaka mainit po na mararanasan. Sa Luzon, nasa 37 degrees Celsius. Sa Visayas, 35 degrees Celsius. Sa Mindanao, 34 degrees Celsius. Napansin nyo ba? From 40 to 45 degrees Celsius, bumaba tayo sa 37. Ibig sabihin, yung transition period, papunta sa tinatawag natin na tag-ulan o habagat season, ay unti-unti na pong nangyayari. Yung mga senyales po ng habagat season is naramdaman na natin. Frontal system, ito pong pagkapawala-wala na epekto ng easterlies, yung ITCC, Intertropical Convergence Zone, at madalasang pag-ulan dulot po ng localized thunderstorms. Yan po ang mga senyales sa pagpapalit po ng panahon. Papunta na tayo sa tinatawag na habagat season, which is more on mga pag-uulan na ang ating mararanasan. Huling paalala, yung mga bota,
jacket at yung mga kapote, payong, dapat meron na po tayo niyan. Magmamahal ang payong pag nagsimula ng tag-ulan. At muli, no, pinapasalamatan ko yung mga kababayan natin diyan, yung mga senior. Nagko-comment po ako sa inyo, nakikita niyo po ba? Hindi ko man lahat comment pero hina-heart ko naman po. At yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito ko na po tatapusin ang ating update. God bless po, mag-ingat po kayo.